Isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Dadako po tayo sa pagbibigay na alam niyo naman po ang buhay ni Cain at saka ni Abel. Makipagbasa po kayo sa akin sa Genesis. Like, share, subscribe. Chapter 4, verse 3 hanggang 5. Yun po, sa buhay po nito ni Abel at saka ni Cain. Na kung saan si Cain po ay isa lang pong magsasaka. Ngayon si Abel naman po ay pastor ng mga tupa. Kaya yun, tunghayan po natin ang pagbibigay. Kung paano po malugod ang Panginoon sa bawat isa sa mga buhay. Kaya yun, sabi po dito sa verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel, sabi niya po dito, at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Yun po. Kung tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon, hindi po tayo dapat na mag-alala. Diba po? Kaya yun, patuloy po natin tunghayan ang kanilang mga buhay na dumating ang panahon na sila po ang bawat isa sa kanila ay naghandog ng kanilang mga pinakamagandang ani sa kanilang sa buhay po ni Cain, sa buhay po ni Abel. Ngayon, alam niyo po kung sino po ang kinalugdan na handog. Yun po, di ba po si Abel? Dahil yun po ay pinili po ni Abel ang pinakamainam niyang handog, pinakamataba ng alaga upang ihandog sa ating Panginoon. Kaya doon po nasiyahan ang ating Panginoon sa handog ni Abel. Kaya yun, alam niyo po, sa pagbibigay na alam na po natin ito mga Kristiyano, di ba po sa ating lahat, na talagang pipiliin po natin ang pinakamainam na handog. Lalong-lalo na po sa 10 bahagi, di ba po, na ilaan natin sa ating Panginoon na ibubod natin ang 10 bahagi. 10 bahagi lang naman ang sa Panginoon eh. Di ba po? Dahil alam po ng Panginoon na marami po tayong pangangailangan. Di ba po? Kaya yun, ang buhay ni Abel talagang patuloy niya pong kinalugdan. Maging sa buhay po ng babaeng dukha. Di ba po? Napinili niya po ang magbigay ng tapat. At halos ang lahat ng kanyang ikabubuhay ay ihinulog niya po yan sa hulugan. Di ba po? Na hindi niya po inisip kung paano po ang kanyang kinabukasan, kung paano po ang kanyang bungas, kung paano po siya kakain. At ang inisip niya po, bahala na po ang Panginoon na magpala sa kanya. Maging sa ating mga buhay. Di ba po? Sa ating mga buhay na taga-Jesus My Life, talagang buhay na po natin ang magbigay sa Panginoon. Dahil nalalaman po natin na sabi nga po sa Malakias 3:10 na ang ika-10 bahagi, ito ay makakatugunan sa lahat ng pangangailangan ng bahay panambahan. Lahat ng pangangailangan, bagay sa upuan natin, di ba po, sa drum set, di ba po, sa mga piano, sa lahat, microphone, na kailangan na po natin ito magiging bago lahat dahil nalalaman nyo po, nakikita nyo po kung paano po ang sitwasyon ng ating microphone. Di ba po? Kaya yun, sa ating mga naka-Jesus My Life, sana patuloy lamang po tayo magtapat sa ating Panginoon at pahalagahan po natin ang pagbibigay. Kung paano po tayo pagpalain sa pagbibigay, doon po natin makikita kung paano kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon na nawa yun po ang ating patuloy lakaran, ang kanyang kalooban lamang po sa ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon. Ngayon, ating mga pastora na kailangan din po natin handugan. Hindi na rin po ito bago sa ating pandinig. Gas-gas na rin po ito sa ating pandinig. Kaya yun, pero alam niyo po,
Dito po tayo dinala na ating Panginoon sa Efeso 4:11. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Sabi na po dito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Nasa ating panalangin, di ba po may Bible ministry? Di ba po, isa na po ang ating manakastura. Di ba po na kailangan din po natin handungan. Dahil ang ating manakastura, siya po ang naghirap, nagtiyaga para sa atin. Di ba po, na upang tayo man din po ay magamit sa lahat, di ba po, na hindi lamang po tayo nakaupo diyan, kundi tayo man din po ay bibigyan niya po ng gampanin. Di ba po, ang ating mga pastora, siya po ang nagtyaga para sa atin. Kaya patuloy din po natin siya pahalagahan. Biyan po, patuloy natin siya hatulan. Nasabi nga po sa Galatia 6 verse 6, na ano man po ang mayroon sa atin, bahaginan po natin ating mga pastora, dahil siya po ang nagtyaga para sa atin. Siya po ang kanyang buhay ay talagang itinalaga na po niya sa ating Panginoon upang maglingkod, upang ang lahat ay maligtas at makakaalam sa kanyang mga salita. Di ba po napansin po natin na tayong lahat na kanyang tinuturoan ay ginagamit na rin po ng Panginoon. Isa rin po ako doon na talagang nagpapasalamat ako sa ating mga pastora na talagang sa dahil sa pagtyaga niya po sa atin ay wala po tayo dito ngayon. Di ba po? Kaya yun, patuloy po natin pasalamatan ang ating mga pastora na siya po ang nagdala dito sa paanan ng Panginoon sa ating lahat. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat sa buhay po natin mga pastora na ito man din po ay patuloy po natin handugan. Kaya yun, patuloy po tayo maghandog. Meron po dyan tayo sinupiring, labupiring sa ating mga pastora, maging sa salo-salo, maging sa misyon. Nalang niyo po sa misyon. Kahit hindi po kayo nakakasama sa paghayo, ito po ay parang kasama rin po kayo sa misyon dahil ang inyong mga ibinibigay ay kasama po sa misyon. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat. Patuloy po tayo maghandog. Dahil tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Dahil tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Liglig at umaapaw, babalik, siksik. Liglig at umaapaw. Kahit tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Okay na po ang lahat. Sige po, patuloy po natin i-spread natin mga kamay amang Diyos sa mga banal ni Jesus. Muli naman po kami amang banal. Nagpapasalamat sa iyong kahabagan, kabutihan, na patuloy mo pong ipinaparana sa amin ang iyong himalay, Jesus. Maraming salamat po, Diyos, dahil ikaw po ay laging tapat sa aming mga buhay na nawa amang banal ni Jesus. Kami man din po ay patuloy mo rin pong gawin maging laging tapat sa iyo, Diyos. Maraming salamat sa kapirhan na ito, amang banal. Ito po ay magamit lamang po sa loob ng panambahan ni Jesus at mga nagbigay, Jesus. Patuloy mo po silang pagpapalain ni Jesus. Maging sa hindi po nakapagbigay, sila man din po amang banal ay patuloy mo rin po sa pagpapalain ni Jesus. Salamat po amang banal ni Jesus sa mga oras na ito, amang banal ni Jesus. Nakahabagan, kabutihan mo, himalat, pagpapala lamang po ang aming maranasan magmumula lamang po sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Muli, Ama, sa iyo po naman ibinabalik ang pinakamatas na papuri, pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.